Jollibee! Jollibee! Ay, mali! Jollibee! Sorry! Darating din ang araw na tayo'y tatanda. Babagal lang mga paa at manlalabo ang mata. Hindi mamamalayan ang pag-ikot ng mundo. Darating din ang panahon na malalagas ang buhok. Balat ay kumulubot at nakukuba ang likod. Hindi malilimutan ang pag-ibig ko sa'yo. Magpakailan panahon na ililipas din, mga araw ay daraan. Ang mundo ay papanaw din, ngunit hindi ang aking puso, ngunit hindi ang pag-ibig ko sa'yo. Darating din ang bukas na tayo'y kukubas. Ang buhay ay magwawakas kasama ang gunita, ngunit hindi malilimutan ang Karma. Matakot sa karma. Kapag sinabing ipagpasa Diyos mo na lang yan, ano ang nasa isip mo? Baka ang nasa isip mo, pabayaan na lang. Huwag nang pansinin, huwag nang balikan, huwag nang isipin ang gumanti. Kasi wala naman talagang kwentang patulan. Sa bawat ginagawa nilang mali, mali ang isipin nila na walang balik ang mga ito. Mas nakakatakot ng isipin na ang Diyos na ang didiskarte ng parusa. Diyos na ang magpaplano ng pagganti sa mga taong nanakit sa iyo. Dahil kapag ang Diyos ang gumanti, mas smooth ang takbo ng parusa ng taong gumawa sa iyo ng mali. Meaning, ni wala kang effort, ni wala kang lakas na gagamitin dahil nga Diyos ang gagawa ng pagganti. Hindi ba mas nakakakaba yun? Isa pa, wala kang dapat i-explain sa Diyos kung gaano kasakit ang ginawa ng taong yun sa iyo. Alam niya kung ano ang nangyayari at nangyari sa nakaraan. Alam niya kung paano ka siniraan, kung paano niya winasak ang pagkatao mo sa pamamagitan ng pagchichismis sa iyo. Kung inaakala mo na walang katapusan ang ginagawa ng taong ito, nagkakamali ka. Alam ng Diyos ang right timing. Alam niya ang kanyang plano. Alam mo naman kapag Diyos ang nagplano, natutuloy na, effective pa, malapit na mangyari ang dapat mangyari. Walang nasasayang na oras, walang nasasayang na pagkakataon. Lahat ito gagamitin ng Diyos sa pagtupad ng kanyang pangako na siya ang bahala sa iyo. At kapag nag-umpisa na ang plano niya, huwag mo nang pakialaman, huwag kang pumasok sa gagawin niya. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. Ituloy mo lang ang tahimik na buhay. Ituloy mo ang hindi pagpansin. Tandaan, napakadelikadong makalaban ng mga taong nagtitiwala sa Diyos. Ulitin ko ha, para maramdaman mo at maalala mo kung gaano kakalakas, kung gaano kalakas ang kakampi mo. Napakadelikadong makalaban ang mga taong nagtitiwala sa Diyos dahil ang mga taong ito ay naniniwala
sa power ng Diyos, sa timing ng Diyos, sa plano ng Diyos. Sila yung mga taong alam nila na magbabago ang sitwasyon at alam nila na papabor sa kanila ang mga susunod na kabanata. Ang mga taong ding ito ay walang pagdududa sa mga puso nila. Dati na silang tinulungan ng Diyos, dati nang gumaan ang buhay nila at nakita nilang sumama ang kalagayan ng mga nanira sa kanila, mga taong bumastos sa kanila. Ang problema, di sila magbabago ng tiwala sa Diyos. Di sila hihiwalay sa Diyos. Patuloy silang magsasawalang kibo. Hindi lalaban yan. In any way and in any form. Kung ikaw ang kalaban ng mga yan, mabuti pang tigilan mo na sila. Sa ikakabuti mo na din. Sabi nga sa Romans 12:19, "Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, 'It is mine to avenge, I will repay,' says the Lord."